Sa mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ay week 48, day 6. So last na to. Last na sa buong MR. Last day na rin sa week na ito. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 22:7. And behold, I come quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this scroll. 20. He who testifies these things says, yes, I come quickly. Amen. Come, Lord Jesus. So ito na yung pinaka last part ng Biblia. Para kumbaga sa yung Bible, na-conclude siya sa dalawang salita. Sa panig ng Panginoon, sinasabi niya, yes, I come quickly. Oo, ako'y paparito o paparian ng mabilis sa panig ng Panginoon niya. So yun yung concluding word niya. Na sinasabi niya, siya ay darating ng mabilis. Concluding word na yan. Wala na siyang sasabihin pagkatapos niyan. At sa panig naman ni John na siyang sumulat ng Revelation, sinagot niya yung salita ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sabi niya, Amen, come Lord Jesus. So natapos na. Hindi lang yan concluding word sa aklat ng Revelation, kundi sa buong Biblia. So pag tinanong mo ko, Brother Danny, saan ba nagtapos ang Biblia? Dito. No, kung saan sinasabi, Amen, Lord. Come, Lord Jesus. Amen. Amen, come, Lord Jesus. So, dyan natapos ang Biblia. Tapos na. So, ano inaantay natin? Ang pagbabalik ng Panginoon. Yan ang inaantay natin. At yan din ang ating huling panalangin. Bumalik ka na, Panginoon. Amen. So, ang schedule uli ay week 48, day 6. Sigurado na to. Amen. So the first part of Revelation 22:20 is the Lord's third warning that He is coming quickly. The last part is the Apostle John's prayer and response to the Lord's warning. It is also the last prayer in the Bible after reading this book. We should have such a prayer and response. Come, Lord Jesus. The whole Bible is concluded with a desire for the Lord's coming expressed as a prayer. Amen. So yung Panginoon babalik. Walang duda at sigurado. Pero, maski na sigurado at walang duda na siya ay babalik, kailangan pa rin i-pray. Kailangan pa rin i-pray. So naalala ko yung araw ng Pentecostes. Siguradong dadating yung Espiritu economical sapagkat pinangako yan. Pero bago dumating yung Espiritu, anong ginagawa nila? Nagpe-pray. Anong pinagpe-pray? Para dumating yung Espiritu. Okay. So sa huling bahagi ng Biblia, anong inaantay natin? Ano ang gusto ng Diyos? Ang dumating ang Panginoong Jesus. Anong gagawin natin? Magpe-pray. Magpe-pray. At naniniwala ako na sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon, ito ay maisasagawa sa prayer ng marami mga banal. Sasali ka ba? Baka takot ka. Amen. So mag-pray tayo. Amen, come Lord Jesus. At matatapos na ang kapanahunan, dadating na ang isang bagong kapanahunan, lilipas na itong langit at lupa, papasok duli na ang bagong Jerusalem, ang walang hanggang kaharian ng Diyos. So, narito lahat ng bagay ay bago na. Pati itong lumang langit at lumang lupa, lilipas na rin ito. Dadating ang isang bagong langit at bagong lupa. Kailan mangyayari mga bagay na ito?
sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya, ano magbabalik sa Kanya? Prayer pa rin. Come, Lord Jesus. Pag sabi mo ng ganyan, yan, dadating na siya. Sa mga kapatid, magbabasa na ako. The first part of Revelation 22:20 is the Lord's third warning, that He is coming quickly. The last part is the Apostle John's prayer and response to the Lord's warning. It is also the last prayer in the Bible. After reading this book, we should have such a prayer and response. Come, Lord Jesus. The whole Bible is concluded with a desire for the Lord's coming expressed as a prayer. So yung sinasabi dito sa panig ng Panginoon, kung saan sinasabi niya na I come quickly, sabi ng Panginoon, I come quickly. So itong sinasabi niyang I come quickly, ito ay isang warning. Of course, ito ay isang pagpapaalala din. At pwede natin sabihin na ito ay sinasabi ng Panginoon bilang news na darating na siya. No? Pero, ang pinakamalakas na impression dito sa salita niya na I come quickly ay warning siya. Warning siya. Parang sinasabi niya, ayan na ako, paparating na ako. Bakit kailangan tayong mabigyan ng warning? Alam natin, ang warning, madalas binibigay siya upang paghandaan mo. Diba? Katulad ng mga weather forecast. Diba? May bagyo. Bakit binibigay yan? Yan ay hindi lang para malaman mo na may bagyong dadating. No, yan ay upang paghandaan mo. Ibig sabihin, dadating ang bagyo, maghanda ka. Pero sa panig naman ng Panginoon, dadating siya as a warning para paghandaan mo upang ikaw ay hindi maparusahan. Siyempre, pag warning, more on negative siya para hindi ka maparusahan. Maghanda ka. At pinapaalam din niya na ang desire ng buong Biblia ay ang dumating na siya. Ang dumating na siya. Kaya nawa, sumagot na rin tayo. Amen. Come, Lord Jesus. So, kumpleto na. Sa panig niya, nagbigay na siya ng babala, pinaalam na niya, at sa panig natin, nag-pray na tayo. So, yan yung kumpletong salita sa huling bahagi ng Biblia. So, today's reading na ako. 2 Timothy 4:1 is an exhortation from Paul immediately before his martyrdom. He says that he had fought the good fight, finished the course, and kept the faith. And that at the judgment seat, he would be awarded the crown of righteousness, which would be awarded to all those who have loved his appearing. Amen. So alam natin na si Apostol Pablo ay na-martyr. Ibig sabihin, hindi siya namatay ng natural. Hindi siya ay pinatay ng mga opposer, ng mga taong salungat sa pananampalataya ng mga believer. Pinatay siya. At hindi siya pinatay dahil kriminal siya. Kundi siya ay pinatay dahil siya ay nagmamahal sa Panginoon, nananampalataya sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, nagpapalaganap ng salita ng Panginoon, at mula sa kaharian ni Satanas, nagkaroon ng isang puwersa upang siya ay usigin at patayin. So, gawa ito ni Satanas. Subalit, nung bago siya mapatay, bago siya maging martyr, si Pablo ay nagbigay ng panghihikayat na salita. Ang lakas ng sinabi niya.
Kasi usually, pag ang isang tao, alam na niyang mawawala na siya. So, nung binigay ito ni Pablo, malinaw siya na mamamartir siya. Alam na niya yan. At ang binigay niyang salita ay ang pinakamahalagang salita. Sapagkat kapag ang isang tao ay mamamatay, mawawala na siya, hindi siya magsasalita ng walang kabuluhang mga salita. At kung magsasalita man siya, mga mabibigat na pananalita. So ito ay salitang panghihikayat. Okay, so ulitin natin kung ano sinabi ni Pablo. Sabi niya, he had fought the good fight. So yung isa, siya ay nakibaka. Ang buhay ng isang Kristiyano ay isang pakikibaka. Hindi umaatras, nakikibaka. Sapagkat meron tayong kaaway. Finish the course. Ibig sabihin, ang buhay ng isang Kristiyano ay isang takbuhin. Isang course, isang takbuhin. Isang misyon na kailangan buuin mo at tapusin mo. So ako'y nangangamba. Baka hindi mo alam yung mission mo. Dapat malinaw tayo. Ano ang mission mo? Ano yung course mo? At pwede mo sabihin, Brother Danny, paano ko ba malalaman to? Itong course, mga kapatid, ang Diyos ang nagbigay sa atin ito. So, ito ay isang pagtatalaga ng isang uri ng takbuhin na may kinalaman sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Ano yung gusto ng Panginoon na isagawa mo? Yan yung course mo. Dapat tapusin mo siya, kumpletohin mo siya bago ka mawala. Ano pa? Kept the faith. So, iningatan niya ang kanyang pananampalataya. Pinanatili niya ang kanyang pananampalataya. Nabuhay siya sa pananampalataya. So, ang ganda. So, yan yung isang another thing sa buhay ni Paul. Okay. Tapos sinasabi niya, sa araw ng paghuhukom, yun ay ang paghuhukom sa luklukan ng paghahatol ni Kristo. Siya ay mabibigyan ng putong ng katwiran. At ang putong ng katwiran ay ang kanyang reward. Diba? Siya ay isang matagumpay, isang overcomer. Okay? At bago siya na martyr, okay, ito yung kanyang encouraging word na sana tanggapin natin at makatulong sa atin. So, inuulit natin yung encouraging word ni Paul. Fought the good fight, finished the course, kept the faith. Okay, so tatlong bagay. Okay. Ano maganda rito, sinabi niya, yung crown of righteousness ay ibibigay din ni Lord dun sa mga nagmamahal sa pagpapakita niya. So kung nagmamahal ka sa pagpapakita ng Panginoon, meron kang espiritu ng isang mandaraig. Mahal mo ang Panginoon. Mahal mo ang kanyang pagpapakita. Ibig sabihin, handa ka sa kanyang pagbabalik. Kaya meron ka ring crown. Si Paul meron. Sabi niya, hindi lang ako, pati kayo na nagmamahal sa pagpapakita ng Panginoon. Ang pagpapakita ng Panginoon ay ang kanyang pagbabalik. Ang pagmamahal sa pagpapakita ng Panginoon ay bunga rin ng ating pag-ibig sa Panginoon. Ang isa na minamahal mo, gusto mo nang makita at dumating. No? At ito ay resulta ng maraming mga bagay na katulad na binanggit ni Paul. No? Paano nangyari na si Paul nagmamahal sa pagpabalik ng Panginoon? So, tatlong bagay ang binanggit niya. Diba? Sabi niya, nakibaka siya. Diba? Ano pa? So, sabi niya, tinapos niya ang kanyang takbuhin. Ano pa? Pinanatili niya ang kanyang pananampalataya. So, mga kapatid, huwag natin kalimutan itong tatlong ito. Ito ay mga pamamaraan ni Paul kung bakit siya naging mandaraig at naihanda ang isang putong ng katwiran para sa kanya. He reminded Timothy that by the Lord's judgment and kingdom, we should have a living that loves the Lord's appearing.
This is also a reminder to us, and this will cause us not to be discouraged, not to backslide, not to become weak, but to remain faithful to the end. Yung Kristiyanong pamumuhay natin, dapat palagi merong encouragement eh. Hindi lang tayo na-encourage, dapat marunong din tayong mag-encourage sa mga kapatiran. Sapagkat ang Panginoon sa kanyang pagbabalik, ito ay may kinalaman sa paghuhukom at kaharian. Paghuhukom. Ang ibig sabihin ng paghuhukom, makikipagtuos tayo sa kanya. Makikipagtuos tayo sa kanya. Ang kingdom naman, para sa atin ay isang reward. Kung tayo ay naging tapat sa Panginoon. At lahat ng mga bagay na ito ay para sa panghihikayat na hindi tayo mag-backslide, hindi tayo maging mahina, at manatili tayong tapat hanggang sa katapusan. So at the end of the first century, the Lord said, "Behold, I come quickly," so that we would consider His reward to be rendered at His coming back. This is the Lord's warning. Amen. So yung warning niya, nakakatulong. At ito ay para sa ating reward. Kapag ikaw ay winarningan ng Panginoon, dapat mag-rise up ka na. So sasabihin ko, malapit na ang panahon. Pero may time pa rin naman. Huwag ka magsabi na wala na, maiksi na ang panahon. Hindi ko na kayang mag-rise up. Hindi totoo yan. Yan ay salita ni Satanas. Sapagkat itong mga babala ay dumating ngayon, pwede pa tayo mag-rise up. Pwede pa tayo mag-grow in life. Pwede pa tayo maging tapat sa Panginoon. Pwede pa natin tapusin ang ating takbuhin. Makibaka para sa Panginoon. Diba? So lahat ito, pwede pa natin gawin at panatiliin ang ating pananampalataya. Don't give up. Brothers, don't give up. Lagi tayo positive. Salamat, Panginoon. Pinaalalahanan mo ko. Winarningan mo ko ngayon. Bagamat hindi pa ako handa. Pwede natin sabihin niya, pero Panginoon, dahil sa sinabi mo, okay, gumawa ka sa akin upang maihanda mo ako. Amen. We should not think that because the Lord has been tolerating the situation for more than 19 centuries, He is slow to come back. We need to look at the world situation today. We do not know what will happen within the next few days. In this age, things happen very quickly. Therefore, we must pray and be watchful. We must also be prepared in spirits and in our daily life. May the Lord cover us so that we may be watchful, praying, and prepared people. Amen. Sabi ng Panginoon, I come quickly. Pero sasabihin mo naman, ang tagal naman. Ang tagal naman. Maaaring sasabihin mo, ang bagal ni Lord. No. Pero mga kapatid, hindi siya mabagal. Hindi mo lang napapansin ang malaking pagbabago sa kapanahunan. Kung papansinin mo to, sasabihin mo, naku, totoo pala. Dadating ng Panginoon, ang dami na nagbabago sa kapaligiran. Halos lahat ng mga propesiya at mga kaganapan bago dumating ang Panginoon ay natupad na. Natupad na lahat eh. So wala tayong time dito para isa-isahin ko. Pero yung mga malilinaw na natutupad at nangyayari, nakikita natin ngayon. Sa pamamagitan ng ating mga mata, nakikita natin. Sabi ng Panginoon, bago siya dumating, magkakaroon ng mga lindol. Ang tanong ko, may lindol ba? Meron ba? Kayo magsabi. At pag sinabi niyo, meron, brother, ang dami. O di, yung mga kaganapan, nagaganap. Sabi niya, magkakaroon ng mga digmaan.
bago siya dumating. Naglalaban-laban ng mga bansa. O ang mga tao sa lupa nagkakagera. Ang tanong, meron ba? Meron. So yan yung mga malalakas na warning na sinabi ng Panginoon na mangyayari bago siya bumalik. Kaya dapat maniwala kang sinabi ni sa sinabi ni Lord, I come quickly. Sagutin mo, Amen, come Lord Jesus. Amen. Amen. The Lord has still not come because He does not yet have what He desires. He is after a body to express Him and a dear bride to satisfy His heart. When the Lord said that He would come soon, He spoke according to His sense of time, not according to ours. The point here is that God is working slowly to dispense Himself into us. We need to see that the quicker our life matures, the sooner the Lord will come. So ito, bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon? Hindi dahil mabagal siya. Ang dahilan, okay, unang-una, yung katawan hindi pa handa. Yung church bilang katawan hindi pa naitayo. So kung hindi yan mangyayari, hindi siya babalik. Sapagkat yan yung desire niya bago siya bumalik. Pangalawa, okay, yung kanyang kasintahang babae ay hindi pa naihanda. No? Anong kulang dyan? Paglago sa buhay, musmus pa siya. Kailangan pa niya ma-matured. Hindi ganun kabilis ma-matured. No, sapagkat ang maturity ay nangangailangan ng panahon. Kaya dahil dyan, hindi pa siya nakakabalik. Kaya anong kailangan natin? So, kailangan natin ng mas higit na pamamahagi ng buhay para sa maturity. So, tulungan natin ang Panginoon mag-serve tayo. Mag-dispense tayo ng buhay. Mag-ministeryo tayo ng buhay. Upang hindi natin matulungan yung sarili lang natin, kundi maging yung iba. Sapagkat ang bilis ng pagbalik ng Panginoon depende sa maturity in life. Kapag mabilis ang maturity, marami lumalago sa buhay, tumatanggap ng pamamahagi ng 3-1 Diyos. Ang pagbabalik niya ay bumibilis. Bumibilis siya. So yan yung bataya ng bilis o bagal ng pagbabalik niya. Ito yung maturity sa buhay. When the Lord Jesus comes back, He will not only judge the negative things, but also receive His bride. This means that He will come both as the judge and as the bridegroom. For the Lord to come as the bridegroom, the bride must be prepared for Him, because the bride is not yet ready. We may say that it is possible that the Lord's coming will not be as soon as some expect. Amen. So pagbalik niya, isa sa kanya mga activity ay ang humatol. Di ba? Hahatol siya. Ang mga believer, ang una niyang hahatulan. At i-decide niya sino yung mga tatanggap ng reward, at sino yung mga tatanggap ng kaparusahan. So, nag-judge ba siya? Oo. So, i-judge niya yung mga believer. I-judge din niya yung mga unbeliever. Diba? So, ang Panginoon ay mag-judge. I-judge niya yung buhay. I-judge din niya yung mga namatay. Kaya dadating siya bilang judge. Pero sa kanyang pagbabalik, ang pinaka-positibong misyon niya, okay, ay antamuhin ang kasintahang babae para sa kasalan. Sa isang banda, dadating siya bilang judge. Sa kabilang banda, dadating siya bilang kasintahang lalaki para sa kanyang kasintahang babae. The principle here is that the higher the life is, the slower it grows.
The bride must be prepared for the bridegroom. And this preparation is through the growth in life, a growth that requires time. Instead of blaming the Lord for delaying His coming, we should be diligent to prepare ourselves to meet Him. We should also minister life to others so that they may grow and be prepared. Amen. Kasi yung groom, okay, ang kailangan niya ay growth in life. At ang growth in life, okay, ay para sa maturity ng bride. Kaya lang, mabagal ang pag-grow. Kasi mataas na buhay itong pinag-uusapan natin eh. Yung mga buhay na mababang uri, mabilis mag-mature kasi mababa ang uri lang eh. Halimbawa, sa tao at sa hayop, ang buhay ng tao ay mataas kaysa sa hayop. Ang hayop ay mababa. Kaya ang hayop, ang growth in life nila ay mabilis. Halimbawa, ang aso. Oo, ang aso. Ang alam ko ay 3 years, matured na yan. Ang tao, 3 years. Hindi pa, ano pa yan, yung bata lang yan. Ganon. Diba? At yung aso, 10 years, matanda na yan. Malapit na mawala yan pag naka 10 years na yan. Ang tao, 10 years, bata pa din. Kasi mataas ang uri ng buhay ng tao. Kaya mabagal ang pag-grow. Lalo pa yung mga tao na may buhay ng Panginoon. Mas mataas ang buhay ng Panginoon. Mabagal mag-grow. Kaya sa isang banda, ang pagbalik ng Panginoon ay naantala dahil mabagal ang paglago ng buhay. Pero ganun pa man, tayo ay mga taong merong kakayahang mamahagi ng buhay sapagkat ang pag-grow, paglago sa buhay ay may kinalaman sa pagtanggap sa pamamahagi ng buhay. At ito ay naisasagawa natin upang tulungan ang mga kapatid natin na lumago sa buhay. So mayroon tayong participation sa growth in life. Only the lazy, idle servant says, "My master delays." The Lord, however, is hastening His coming, and it will not be long before the church age is ended. We must see that the church is the body of Christ. The Lord has not yet returned because the body has not yet been manifested on the earth. Amen. So wag din tayong katulad ng iba, mga tamad na nagsasabi, ay, hindi pa babalik ang Panginoon. May oras pa tayo magliwaliw, mag-enjoy sa world, magpunta kung saan-saan. May oras pa yan, hindi pa babalik si Lord. Huwag tayong ganun. Hindi mo alam na ang Panginoon ay nagmamadali sa kanyang pagbabalik. Kaya ang Panginoon hindi tatagal, makakabalik na yan. Kaysa handa ka o hindi, babalik siya. Kaya pinakamainam pa rin na magkaroon tayo ng paghahanda. Amen. The reality of living in the body of Christ is the divine fellowship. The Lord has been frustrated throughout the century because of the lack of fellowship. The Lord has not come back because the believers are individualistic, independent, opinionated, and divisive. There must be a remnant that will respond to the Lord's heart and be willing to lose their individualism in order to be built up together as one body. Amen. So mga kapatid, isa sa pinakamahalagang requirements ng pagbabalik ng Panginoon ay ang katawan, ang eklesiya, dapat maitayo. At ang pagtatayo ng eklesiya ay isang pagtatayo kung saan aabot siya sa kapuspusan ng kaisahan ng katawan ng Panginoon. At itong pagkakaisa sa loob ng katawan ng Panginoon
ay patuloy na isinasagawa sa pamamagitan ng salamuha. So, paano ba sinasagawa ang buhay eklesiya? Sa pamamagitan ng salamuha upang mula sa salamuha ang katawan ay mabuo, maitayo bilang isang katawan. So, yan. Kaya, kailangan nasa loob ka ng katawan, nabubuhay sa salamuha ng katawan. Kaya naalala ko, sabi ni Paul, yung bread na pinapartake natin. Sabi niya, yung bread na yan ay fellowship of the body of Christ, salamuha ng katawan ni Kristo. So kung ikaw ay nasa buhay eklesiya, anong dapat mong gawin? Dapat pumasok ka sa salamuha ng katawan. Itabi mo yung sarili mo. Opinyon, makalamang bagay, lahat ng mga bagay na negatibo, itabi mo. At ikaw ay pumasok sa salamuha ng katawan. At ito salamuha ng katawan, syempre, ito ay sinasagawa natin sa pamamagitan ng ating espiritu. Sapagkat babalik ang Panginoon ng mabilis o mabagal, depende. Okay. Kung ang katawan ay maitayo ng ganap sa isang pagkakaisa, na kung saan ang proseso niya ay sa pamamagitan ng patuloy na pagsasalamuha ng lahat ng mga bahagi ng katawan. At kung dumating ang panahon, ang katawan ay nabuo na. Sabi niya, until we all arrive at the oneness of the faith, nabuo na siya, narating na natin yung buong oneness of the faith. No? Pabalik na ang Panginoon. No? Kaya, huwag tayo mabuhay sa opinion, huwag tayo maging individualistic, huwag tayong nawawala sa salamuha, lalo na sa mga pagpupulong. Nandyan ka. At tuloy-tuloy ang salamuha. Ito ay ang salamuha ng katawan na magbabalik sa Panginoon sa kanyang ikalawang pagbabalik. Amen. So, salamat Panginoon. Patuloy mo kaming pinapaalalahanan tungkol sa iyong pagbabalik. At salamat din Panginoon sapagkat ang iyong pagbabalik ay maging isang reward para sa amin sa panahon ng iyong paghahari. So Panginoon, habang kami nag-iintay, nawa magpatuloy kami sa pagtatayo mo, maihanda kami lumago sa buhay upang isang handang kasintahang babae para sa iyong pagbabalik. Amen.